Pangalan ng isang senador lumitaw sa Cabral Files. Kaya naman pala botong-boto sa impeachment kay Bibi Sara Duterte. Kasi dawit din siya sa mga kuratong baliling sa nakawan sa Kaban ng Bayan. Kaya naman pala. Brushin muna natin to. Medyo malikabok eh. Laki pa naman ng bunganga ko, baka mahigop ko. Yeah, ito nga mga banateros, mga kabiyayang, malupit itong pag-uusapan natin ngayon. Dahil isang senador ang lumabas, isang senador ang lumabas sa Cabral Files. Alam naman natin ho ngayon na ang Cabral Files ay kalat na. At na kay Congressman Libisti na yung iba. May mga bali-balita pa nga na kay BP Sara na din yung iba. Na kay Sir Pulong Duterte. Huwag na natin tawagin hong congressman. Etong si Sir Pulong Duterte ha. Oo, kasi ayaw niya nang tawagin siyang congressman. Kahit naman din ako eh. Kung halimbawang congressman ako, parang ayoko na rin tawagin akong congressman. Pag sinabi kasi, pag tinawag kong congressman, automatic buhayan eh. Buhaya yung lalabas sa isip mo. At ayun, bago tayo magsimula mga banateros, mga kabiyaya, ay ako po'y buwabati sa inyo. Ngayon na, alayo na ng bati ko ah. January 7, 8:30 a.m. Buwabati po ako sa inyo ng Happy New Year. Sana ang wish ko ngayong 2026 ay bukod sa mamatay na lahat ng mga kurap, agnasin sana sila ng buhay. Hirap nun, no? Aagnasin ka ng buhay. Saklap nun. Deserve nilang maagnas ng buhay. At syempre, bago tayo mapunta doon sa isyong yun, dito muna tayo sa mga ibang mga topic. At eto din pala, may interview dito kay sa attorney ni Yusek ex-Yusek or ex-secretary DPWH Yusek Cabral. So mamaya papanoorin natin. Pero dito muna tayo para mabuo ang ating malulupit na mga balita ngayong araw na to. At para hindi naman kayo ma-stress no? So ito papakita ko sa inyo. Katulad na lang ho nito. Aba! May bago po! Guys, may bago pong tandem na nabubuo ngayong 2026. Dalawang personalidad nominado sa Maglolo Award. Maglolo Award. Sino gumawa nito? Hayop na yan. Alam naman natin na itong si... Ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko. Basta may scandal to. Ito naman, isang pare na anti-Duterte. Alam ko anti-Duterte itong dalawang to eh. Etong dalawang to, etong pari na to, ay nakapollow sa isang page na puro kabastusan. At kahapon nata, mamaya may papakita ko sa inyo parang nag-unfollow na ata to. So ngayon, sila po ang binansagang or sila po ay award-winning sa Maglolo nominee. Ay, nako po. Pag inaabot ka nga naman talaga ng karma no. Putangin na Maglolo nominee. Ang dami mo kuwang award, maglolo pa. Ayun di punggol. Yan na napapala mo. Anti-Duterte pa more. Ha? Ayaw mapindot ng mouse natin. Lobat na ata. Ito pa. Ito. Anti-Duterte na pari na si Father Flavi Villanueva muling nakapollow at nakalike sa isang adult page na
naglalaman ng mga malalaswang content. Tangina. Ikaw hindi addict na, lo master pa more. Addict na, lo master pa. Iba rin nitong si Father no? Alam niya, guys, intindihin niyo baka siguro sa sobrang boring niya, pagkatapos niyang humit-hit ng pulburon, syempre nabuboring, di makatulog yan. Kaya ang gagawin na lang, mag-alo-lo na lang. Kaya intindihin niyo na lang si Father, ha? Intindihin niyo na lang si Father. Oo. Sasabihin ng mga basher, John Jay, para ikaw hindi nga naglo-lo. At least ako, hindi naman ako pare. Nasasagwa ngayon, yung mga pari natin, hindi ko naman nila lahat. Pero yung ibang mga pari natin, wala na sa hulog. Yung ibang mga lawyer, wala na rin sa hulog. Alam mo yung sila yung dapat na unang respetuhin ng taong bayan, pero puta na wala kang makitang respeto sa kanila. Kahit ako wala akong makitang respeto dito. Hindi ko naman sinasabing kumampi siya kasi ganito yan Ang punto namin ng mga Duterte supporters or Duterte o sabihin na nating anti-administration, ang point kasi namin dito bilang isang pare is huwag kang makisali sa awayang or issue ng politics, ng politiko. Hindi namin hinahangad na kumampi etong si Flavie Villanueva kay Duterte. Hindi na, kahit wag na siyang kumampi, wala kaming pakialam dun. Ang punto lang namin dito is wag siyang mangialam. Dahil hindi naman trabaho ng isang pare ang mangialam sa usapang politiko. Yun yung pinupunto namin dito kasi ang mga nababasa natin, kaya nyo lang naman ginaganyan si Father kasi anti-DDS siya. Anti-Duterte siya. Wala nga kaming pakialam dun. Ang punto namin dito, ang sinasabi namin is huwag siyang mangialam. Bilang isang pare, huwag siyang mangialam sa usapang politiko. Gagayahin niya yung kapwa niya mga pare na tahimik lang, walang ginawa kundi magbigay ng kautusan ng Diyos, kautusan ng yun ang trabaho nila. Hindi nila trabaho mag-file ng kaso sa isang politiko. Although karapatan niya rin naman din yun dahil kahit addict siyang pare is karapatan niya na rin naman din yun na mag-file. Pero ang pangit sa pagiging ang pangit sa pagiging pare na nangingialam ka pagdating sa politiko. Unang-una, hindi ka naman ginipit ng mga Duterte para may talagang sapat na batayan ka or katuwiran ka na para mag-file sa kanila. Diba? Hindi ka naman nila ginipit, hindi ka naman nila sinaktan. Hindi ko lang alam nung panahon ng tukhang. Baka natakot ka din. So gano'n, Gano'n yung punto namin dito. Wala kaming pakialam kahit hindi siya kumampi sa mga Duterte. Ang gusto namin bilang isang pare, huwag siyang mangialam sa usapang politiko. Yun. Napakalinaw nun, ha? Oo, at eto na nga, Eto pa, hindi pa tayo tapos kay Father. Sabi niya rito, hali kayo, mga DDS. Mag-usap tayo. Paglinayan natin. Tangina mo, ikaw na lang. Hali kayo, mga DDS. Mag-usap tayo pag nilayan natin. Ha? Halul! Ulul! Hype, man. Yung nga namin, tangina ba't kami may kinig sa'yo? Mamaya, galulo ka. Ha? Ang daming pari dyan na matitino. Kung gusto namin mangumpisal, sa kanila na lang. Wag na sa'yo. Sa tingin mo may tiwala pa ba sa'yo ang taong bayan sa mga pinagsasabi mo kung halimbawang makinig kami sa'yo? Sabi nga namin, paulit-ulit, hindi trabaho ng mga pare ang mangialam sa usapang politiko. Dapat nasa gitnaan sila.
No, tigapagpatupad ng peace 'yan eh, tigapagpatupad ng kapayapaan ng ang isa sa mga trabaho ng pare. Hindi tigapagpatupad na maglo. Ha? You understand, father? Father fucker? Sarap pagtripan nito ni father eh, no? Mali kayong mga didi. Sulul, ikaw na lang. O eto, Chavit Singson. Nanawagan sa publiko na mag-rally, ng rally laban sa korupsyon. Alam mo kasi ganito yan eh, Sir Manong Chavit Singson, kung gusto mo talaga magkaroon ng rally ng pangmalawakan, ponduhan mo. Ponduhan mo. Yung mga tiga-probinsya, sasakyan lang kailangan nila eh. Barko, eroplano, total bilyonaryo ka naman eh. Ponduhan mo para magkatotoo yung sinasabi mo one time, big time na yan. Na rally. Kasi hanggat na parang puro ka lang panawagan sa panahon ngayon, hindi masyadong ng mga lalot may issue ka din. Kasi ganito kasi nangyari niya. Hindi ako haters ni Chavit Singson at hindi rin ako followers ni Chavit Singson. Hindi ko nga kinampanya to eh. ang punto ko kasi dito, kung napagbigyan ka ba kung ikaw ba ay napagbigyan ni Marcos sa mga kagustuhan mo, kalaban ka ba niya ngayon? Kakampi ka ba niya ngayon? Kasi kaya lang naman din nagkakaganito itong si Chavit Singson. Katulad lang din ng ibang mga loyalista yan na dating loyalista na naging, sorry kung sino yung mga masasaktan dyan dating mga loyalista na naging DDS na ngayon or kalaban na ni Marcos is kaya lang naman sila lumalaban sa administrasyon. Yung iba hindi ko nilalahat dahil hindi sila napagbigyan. Katulad ni Chavit Singson na hindi napagbigyan. Kasi ganito yan eh. Kung matatandaan nyo, si Chavit Singson ay mayroong company to na nagbibenta ng mga armor truck or mga sasakyan na mga bulletproof, di ba? So napakalaking bagay na magkaroon ng posisyon etong si Chavit Singson sa gobyerno para maprotektahan yung kanyang negosyo. Kaso hindi siya napagbigyan. Kaya ngayon ay nagagalit siya dito kay Marcos Jr. Biruin mo kung talagang alam ni Chavit na grabe yung korupsyon na nangyayari, nung una pa lang dapat nagsalita na siya, pero pinakiramdaman niya pa rin. Tapos ngayon bigla niya tayong ihimukay na mag-rally. So although sasama naman kami dyan kasi nga kalaban naman kami ng korupsyon, kalaban kami niyan, sasama kami dyan. Pero yung nga lang, hindi mawala sa isip ng tao na kaya ka nagkakaganyan ngayon dahil hindi ka napagbigyan ni Ngagba. Ha? Okay, dito naman tayo. Ito. Siya na nagnakaw, siya pa ang hero. Totoo. Dito, pabor ako sa sinabi ni Chavit Singson. Talagang totoo naman na siya yung number 1 na pumipirma ng mga budget pero siya pa yung nagiging hero. Siya yung nagnakaw, siya yung hero. Lupit no? O katulad na lang nito, Marcos signs 2026 budget votes 92 billion in unprogrammed funds. O tapos pag tinanong siya kapag nagkaroon ng korupsyon sa budget sa 2026, sasabihin niya wala siyang alam. Ito, sa totoo lang, napakadali lang isipin na noong 2025 nga, hindi nyo nasolusyonan na magkaroon ng korupsyon sa budget natin. Ngayon pa kaya 2026. Diba? Isipin nyo maigi yun.
So ibig sabihin, paldo na naman sila. Paldo na naman ang mga buaya. Tapos sasabihin mo, wala ka na namang alam kapag nagkaroon ng nakawan na naman dyan sa budget na yan. Laki-laki ng budget na yan. 6 trillion. Ang malapit nga dito, ganito yan Hindi pa tapos yung issue sa 2025, aba, pumirma na agad sila sa 2026 national budget. Ang lupit, di ba? O baka sabihin ng mga tangang basher dyan, anong mga ipangtatayo ng mga proyekto or mga katulad niyan ng mga yung budget na yan para yan sa education. So gusto mo bang mawalan ng mga libro, room, eskwelahan, o sa madaling salita, gusto mo bang mawalan ng edukasyon ng mga kabataan? Siyempre hindi, tanga ka ba? Ang tanong dito, may proyekto ba na ginagawa? Wala naman. Malamang sa malamang kung nagnakaw, kaya nga ngayon, ang sabi nga, si Marcos Jr. ang ulo ng nakawan sa bansa natin. Na si Marcos din ang pumipirma sa budget natin. So kung si Marcos ang nagnanakaw sa kaban ng bayan at nung 2025, what if na gawin niya ulit yan sa 2026? Diba? Tapos sasabihin niya wala na naman siyang alam. Sasabihin niya, Ante Kilaray, hindi po nakakasigurado po ang palasyo na hindi po madadawit ang kanyang pangalan dahil malinis po ang konsensya ng palasyo. Pero siya ang nagpumipirma niyan, ha? Ayan, pumapalakpak pa nga si D sa likod, Tapos nandito sa kanan niya si Tito Soto. Sabi niya, putang ina, boss, paldo, boss. Boss, paldo. Ang sakit pa ng daliri ko, namamaga pa, nasulbo, Boss, paldo na naman tayo, boss. Oo, yung mga nasa paligid ni Marcos, nagpapalakpakan, Sabi niya, malaking pera na naman to. Pangbayad na naman to ng mansyones ko sa ibang bansa. May mansyones na naman ako sa Europe, sa Australia. Diba? May pangbili na naman ako ng bagong sports car with bulletproof. Puta na, paldo ang mga putang ina. At dito naman tayo, syempre. Eto kasi, nakuha ko po itong post na to sa against to Duterte na page. Ngayon, sa kadahilanan nga na etong si Benny Abante lubos na inaatake ngayon ng mga basher, gumawa sila ng ganito na para, alam mo yung parang survey at para ipamukha sa tao na mas malakas si Abante kaysa kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi dalawang pastor po ito Pastor Kibuloy at Pastor Abante. Ngayon, siguro, ang nakikita kong pamamaraan nila is para pakita sa tao na kahit sabihin na nating binayaran lang nila yung mga nagko-comment dun, mas mahal ng mga Pilipino si Abante kaysa kay Pastor. Kaso, nagkamali sila nga ni. Nagkamali ho sila. Ang nangyari dyan, utangin na, kung may kita niyo yung post na yan sa Facebook nyo, at pinost ko rin ho yan. Ako, nasira pa ata yung headset ko. At pinost ko rin po yan sa Facebook page ko. Pinost ko rin po yan sa aking Facebook page. At dyan sa mismong main post na yan, kitang-kita po ang lamang ni Pastor Apollo Kibuloy kesa kay Benny Abante. Dahil alam naman ho nating lahat na itong si Pastor ay isa ito sa mga lumaban sa CPP-NPA na mga makakaliwa na yan. Kaya nga pinag-initan din yan talaga si Pastor. At etong si Benny Abante ay tropa ng mga makakaliwa. Sorbay-sorbay pa kayo, napahiya kayo ngayon. Ngayon, hindi po ako nag-edit ito kasi may nakita ko sa post doon sa Facebook na inedit ko daw to. Sabi ko, hindi ko inedit yan. Pinost ko yan. Parang kinuha ko yung picture na yan tapos pinost ko sa Facebook page ko.
At ang pinakamadaming reaction at comment doon at boto ay kay Pastor Apollo Kibuloy. At talaga naman dapat. Putay na, ano bang ginawa ni Benny? Nakilala ko lang naman si Benny Abante sa sa pangbabatikos niya sa mga Duterte. Hindi katulad si Pastor na nakilala to sa pagtulong at mismong dalawang mata ko ang nakakita noon, ha? Dalawang mata ko ang nakakita noon ng pagtulong sa kabataan, sa kababaihan, sa mga senior citizen. Pati sa mga kalalakihan, pangkalahatan kung tumulong si Pastor. Kahit anong relihiyon mo, kahit ikaw ay satanismo. Ha? Kahit ikaw ay satanismo, ikaw ay mamamatay tao, napakahayop ng ugali mo, kayang-kaya kang pagbaguhin ni Pastor. At kaming mga banateros ng testigo dyan dahil may mga kilala kami na talagang binago ang buhay nung pumasok sila sa KOJC, nung sila ay ano bang tawag doon na nawala sa isip ko. Basta nung pumasok sila or nung nakilala nila etong si Pastor Kibuloy. Sa tutusin nga lang, balikan natin nung nahalalan, talagang mananalo to bilang senador. Kaso nga lang, alam naman na natin na si Chairman George Garcia ay kampon ni Marcos Satanas. Kaya wala na tayong aasahan doon, ha? Tangina. Sa tutusin nga lang talaga, hindi dapat pinagkukumpara tong dalawa na to, no? Kahit pumikit ka, marinig mo, sino gusto mo, Pastor o Abante? Pastor Kibuloy o Pastor Abante? Putang na, kahit pumikit, kahit tulog ako, boboto ko pa rin si Pastor ng ilang bilyon, ilang trilyong beses kesa dito sa kupal na to. Okay, lipat naman tayo dito sa kabila. At eto na nga, ito pinag-iinitan na naman si Senator Bong Revilla. Gano'n naman talaga, di ba? Gano'n naman ang kalakaran ngayon kapag ikaw ay alam naman na natin ng mga ito ay parte ng diversional tactic ni Romualdez. Muling nagtungo sa Department of Justice o DOJ si dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project. Kaagad din siyang umalis matapos siyain ng kanyang depensa sa pagkakahiwalay na reklamong isinampa laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Revilla, hindi kapanipaniwala at walang sapat na basihan ang mga akusasyon laban sa dating senador dahil umano'y nakabantay lamang ang mga ito nakabantay lamang ito sa mga sabi-sabi at sa mga hindi mapagkakatiwala ang mga source. Hindi, ito totoo naman eh. Yung kay Revilla, kay Senator Bong Revilla, lang to eh. Yung mga napakabobo nga ng ngayon eh, ng justice system sa bansa natin. Alam niyo kung bakit? Halimbawa ako. Pupunta ako doon sa isang taong sabihin na natin kay Remulla o sa iba pa. Sasabihin ko, alam nyo, may nalalaman ako na na itong si Bong Revilla dawit sa flood control. Syempre, Bong Revilla, artista, kilalang senador. Putang na, ang gagawin nila dyan. Ang gagawin nila dyan, syempre, pwede to pang diversional tactic. Dito matutuon yung atensyon ng taong bayan. Kilalang artista to, kilala pang senador. O baka may magsabi na paano naman gugurgurin or paano naman pupuntiryahin ng administrasyon etong si Bong Revilla. Kakampi nila ito nung butuhan. Sige, sagutin natin yan. Apaka-basic lang yan. Bakit hindi nanalo si Revilla? Aber?
Di hamak naman na mas okay si Revilla kaysa kay Lito Lapid. Di hamak naman na mas okay si Revilla kaysa kay Lacson. Di ba? Di hamak naman na mas okay si Revilla kaysa kay Aquino at kay Kiko Pangilinan. Putang inang yan. Di ba? Oh. Kaya nga hindi nanalo to eh. Kasi nga, unang-una, binagsak ito. Wala akong sapat na ebidensya pero yan ang aking analisa. Na kaya to ibinagsak is dahil nauna, hindi to, yung pamilya nito sa Congress, hindi pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte. Anak at asawa at kung sino pa yung mga kamag-anak ni Senator Revilla. Hindi sila pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa yun sa dahilan kung bakit hindi sila ipinanalo. Biruin mo, si Lito Lapid nanalo. Si Revilla natalo. Hindi kayo nagtataka doon? Sipin nyo maigi yun. Ano bang ginawa ni Lapid ngayon? Kahit paano si Revilla, may utak to kaysa kay Lapid. Diba? Butang ina, ano bang ginawa ni Lapid? Kaya ngayon, talagang pinupuntirya sila ng mga senador para sa kanila mapunta yung issue ng maanomalyang flood control. Oh. At labas. Mamaya, sa ipapakita kong Cabral files ay hindi ho kasama doon si Revilla. At magugulat kayo kung sino yung senador na yun. Basta lahat ng ginagawang issue kay Senator Revilla is dahil to doon sa pagtanggi nila na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay? At eto na nga. Kung ang presidente ng Venezuela ay Maduro, ang presidente naman ng Pilipinas ay Madurugas. Tratado talaga itong mga Pilipino, ang puta. Ang galing nyo. Hindi ko alam, siguro etong Maduro ay salitang parang mandurugas sa Venezuela. Hindi ko alam, baka apelido niya. Pero ang galing, no? Kung sa Venezuela ay Manduru, eto naman sa Pilipinas ay Mandurugas. Aray ko. At kamakailan nga lang ay itong presidente ng Venezuela ay inaresto. Inaresto ni tawag dito ng US. Dahil sa mga nangyayaring korupsyon, droga at yung mapatungkol doon sa langis na yun. So hindi ko pa masyadong napag-aaralan dito. Pero matagal ko na nababalitaan na talagang excuse me, na talagang itong presidente ng Venezuela ay talagang involved nga sa droga. Kaso hindi lang natin na ibabalita ng maayos, no? So yan Maduro versus Mandurugas. Ang galing. Oy! Putang ina. Who are you? Who are you, putang ina ka? Nag-itim ka pa. Ang kapal ng apog mo. Nag-itim ka pa talaga, Turi. Hindi ka natakot, Turi. Bakit ka nag-itim? Dapat always white lang. Kahit paano nakikita ka namin. Pag nakaitim ka, mukha kang anino. Inom muna akong tubig. Naubo ako kay Tore. Ano sabi ito? Tore, magsisilbing spokesperson ng MMDA. Putay na, Tore. Hindi mo nahalata, pinagtripan ka ni Marcos. Ay, hindi mo nahalata yun.
Pero in fairness, kasi ganito yun eh. Hindi mo nahalata na ipinartner ni Marcos yung kulay mo sa trabaho mo. Ito disclaimer. Hindi ko po nilalait ang mga tiga MMDA. Si Tore lamang. Kay lahat ng sasabihin ko, rekta po ito kay Tore. Hindi po kasama dito ang MMDA. Hindi ko sinasabing maruming trabaho ang pagiging MMDA. Hindi po ha. Tanging kay Tore lang po papunta itong mga opinion ko. Tore, hindi mo napansin na pinagtitripan ka ni Marcos? Isip-isip ni Marcos, ay total, maitim naman si Tore. Bagay siya sa mausok. Putang ina, spokesperson. Ngayon nakakita ng isang anino na mag-i-spokesperson. Oy, shoutout sa MMDA, sa secretary ni Tore, lagi niyo siyang advisean na wag siyang mag-iitim. Tingnan mo, kung hindi malinaw tong pagkaka-edit ng picture, hindi namin siya makikita. Ayop ka. Lahat na lang first time in history. First time in history na nagkaroon ng general na napakatulongges. First time in history na isang general na umabot lamang na 82 days. First time in history na isang general na tinapon sa pagiging MMDA. Diba? So lahat talaga, ang galing ni Marcos palakpakan. Kakaiba ang katangahan ni Marcos. Kakaiba. Oo. Iba ang katangahan ni Marcos talaga. Pero nakakalungkot man sabihin na kapag tapos kang pakinabangan sa malalaking misyon ni Marcos Jr., putang na itinapong ka sa basurahan. Ayun yung nakakadiri dun. No? Mga banateros, nakakadiri, no? Biruin mo pagkatapos mong sirain ang pangalan mo sa pagdakip kay Pangulong Duterte, pagbalahura, pangbabastos, panggigipit sa isang relihiyon na kay OJC, panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, putang ina, eto yung dinatnan. Kaya nga totoo yung sinasabi ni, kaya nga ngayon talaga nagkakatotoo na kinakarma talaga sila. Etong nangyayari kay Tore, akala nyo achievement to, putang ina. Karma to. Hindi to achievement. Biruin mo, yung pagtanggal sa'yo bilang general, putang ina, nakakahiya yun. 82 days ka lang. Parang pinalasap ka lang na maging general. Tama naman nga naman si Marcos. Ang usapan, siguro ganito ang usapan. Tore, gipitin mo ang KOJC. Pagkatapos, hulihin mo si Duterte. Pagkatapos niyang, gagawin kita general. Sabi ni Marcos, di ba? Gagawin kita general. Sabi ni Marcos, syempre si Tore, putang na. Yes, sir! Sabi ni Tore, yes, sir! Susundin ko, sir, kahit himurin ko pa ang bayag mo. Di ba? Yung nga lang, nakalimutan sabihin ni Marcos Jr. na pang 82 days ka lang. Nakalimutan ni Marcos. Ikaw naman kasi, Tore, hindi mo itinanong kay Marcos Jr. na kung ilang araw ka magiging general. Kasalanan mo yan, Dudong. Kasalanan mo yan. Kung tinanong mo sana na kung ilang araw ka magiging general, kung yan ba ay hanggang sa pagretero mo, okay, sana nagkaliwanagan kayo. Kaso, hindi mo tinanong na yudi punggol ka. Diba? Mahina di utak mo. Putang ina, bobo kasi. Sabi ni Marcos, putang ina, bobo naman to. Uto-uto pa. Ay, uto-uto to. Mas okay na yung... Eto sa totoo lang ulitin ko, disclaimer, hindi ko po nilalait ang trabaho ng MMDA. Marangal po yan at proud po ako dyan
Dahil naging MMDA din po ako dati. No? MMDA, alam mo na, basta. Naging parte din ako dati niyan. Ngayon, eto. Mas okay na nga sana na tinanggal si Torre bilang general. Sabihin na natin na kasalanan talaga ni Marcos yun. Okay na yun Pero yung putang ina, tinanggal kang general, inilipat ka sa mas mababang posisyon. Puta na, nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Sobra. Dahil nga, utu-utu nga si Torre, at sunod-sunuran lang siya kay Marcos, kaya okay na yun. Congrats sa MMDA ha. Oo. Ang lupit ng spokesperson nyo. Tsaka tall, dark, and dark, and dark. Minsan talaga ang tadhana, ibinabase talaga sa mukha ng tao yung sama ng ugali. Ay, nako. Congrats, Torre, ha, sa bagong posisyon mo, ha. Oo, congrats, ha. Puta na yung sahod mo sa MMD, kukulangin yan, Torre, sa 2029. O baka 2028, kukulangin niya sahod mo sa MMD. Basta. Ako'y may nalalaman na lahat ng ipon mo ubos yan. Oo. Yan na natin. Uy, eto na siya. Panalo ang kabataang Pilipino. Ngayong naaprubahan na ang 2026 national budget. Putang ina. By Senator Bam Aquino. Putang ina. Proud na kay Pinsan Marcos niya. Tang ina. Panalo ang kabataang Pilipino. Bakit? Sa kanila ba mapupunta lahat ng budget? Hindi ba sa inyo? Galing Tapos ito pa yung tanong. Nagsalita ka sa 2026 national budget. Bakit tikom ang bibig mo sa 2025 national budget? Ha? Bakit? Bakit, Senator Bam? Ayaw mo bang mapag-initan ka ni Marcos? O baka naman kaya hindi ka kumukokak sa nangyayaring kawatan o sa nangyayaring pagnanakaw ng mga Marcos ngayon, lalong-lalo na sa 2025 national budget, natatakot ka na or baka malaki ang utang na loob mo kay Marcos dahil pinanalo ka niya bilang senator. Hindi kaya ganun? Ako'y nagtatanong lamang. Ako'y nagtatanong lamang, Senator Bam Aquino. Okay? Tangin na kumukak sa 2026 sa 2025 tikom. Ang galing. Uy! Sino to? Ay puta na, si Batman! Andito na si Batman, guys. Ang sabi niya, ang pangako namin ay simple. Sisiguraduhin naming totoong may kinabang ang taong bayan dito. Pero Ralph Recto, nasa baba ka ba niyan o nasa taas ka nung sinabi mo yan? Para alam namin kung kung babanatan ka ba namin o hindi. Kasi baka mamaya mabanatan ka namin tapos sabihin na naman ng asawa mo, baka sabihin na naman ng asawa mo na na tawag dito na binabanatan ka lang namin kasi nasa taas ka. O kaya gusto ko lang itanong kung nasa taas ka ba nung sinabi mo yan or kung nasa baba ka. No? Sige ha, ganito na lang. Pag nagkaroon ng issue, malamang sa malamang merong korupsyon sa 2026 national budget. Dapat isa ka sa makulong, Recto, ha? Kasi sabi mo yan diba? Sinabi niya yan na safe daw ang 2026 national budget, diba? So dapat isa ka rin sa makulong. Yan. Kamusta na? I-shoutout mo na lang ako kay Auntie Vilma. Ha, Batman? Sana child hero ko to Batman. Oo.
Child hero ko to, si Ralph Recto. Puta na, Batman yan eh. Eto pa. O eto na, ang malupit. Kopya ng listahan ng mga insertion binigay kina Kong Kiko Barsaga at Congressman Eli San Fernando. Mapayapang bagong taon sa inyong lahat. May kopya na rin pala sina Kong Kiko Barsaga at si Eli San Fernando, kamanggagawa party list ng listahan ng flood control insertion. Nako, kumakalat na nga talaga. Kumakalat na talaga yung Cabral files. Oo, na nakikiko Barsaga na at kay Eli San Fernando. Maganda dyan, nagkakatulong-tulungan kayo. Mas maganda niyan, ibigay nyo na rin sa mga Duterte yan. Pero ako naniniwala ako na alam na rin ng mga Duterte ito. Posibleng hindi. Pero syempre, hindi nga mahilig sa politics issue. Ang mga Duterte, focus lang sila sa pagtulong, lalo ngayon na yung kanilang ama ay ipinadala ni Marcos Jr. sa dahig, 'di ba? So isa rin 'yan sa kanilang pinagtutuunan ng pansin ngayon. Hindi naman sila mahilig sa mga awayan sa politiko, wala naman silang mapapala diyan, 'di ba? At alam naman natin na ganyan ang ugali ng mga Duterte, hindi sila mahilig magpropaganda. Puta na. Ewan ko ba, yung iba dyan nanghilig sa propaganda? Wala kasawa-sawang propaganda. Pero yun na nga, no? At dahil nga dito sa kumakalat na Cabral files, sa totoo lang, may eto na nga. Isang senador ang lumabas sa Cabral files. At eto na nga. Bago ko ipakita sa inyo tong litrato na to, manghula muna tayo kung sino sa mga senador ngayon ang kabilang sa Cabral files. Isa lang po isang senador lang ito. Ang malupit pa dito. Sige, paano ko ba? Magbibigay ba ako ng clue? May balbas ba siya o wala? Babae ba siya o lalaki? Unang clue, siya ay bayot. Ay, hindi. Hindi. Hindi siya bayot, hindi. Unang clue, siya ay lalaki. Yan ang unang clue. Pangalawa, siya ay lagpas na sa 50 years old. At dahil dyan, sa clue na yan, mamaya na natin papakita ang picture at papanoorin po muna natin etong video ng attorney ni Yuse Cabral na ang mga dokumento nga po daw ay nawawala. So panoorin mo natin. With the allegations that Congressman Leviste forcibly took documents from Cabral's office. You saw the report, she sustained a paper cut. Number one, did you know about that at all? Unfortunately, Karen, that was not among the topics that were discussed during the interview with the Office of the Ombudsman because our office was engaged late in the day and we only stepped in after she appeared before the ICI. So I'm limited to the matters she's already disclosed publicly. Those are the only matters that I can talk about. Again, as I've explained, the manner, the documents that Congressman Leviste claims to have obtained from Ms. Cabral's office, it was not discussed. Okay. Now, did Undersecretary Cabral turn over documents to you, for example? Okay. She showed us 6 boxes of documents. The undertaking was for her to arrange those documents and to give it to us after she's arranged them. I've seen the documents, I've gone over some of them, I've perused through those documents, and
I've seen a document that's ostensibly similar to the document that was released by Congressman Leviste, but I cannot say with absolute certainty that it's the same because I have not seen the entire document that Congressman Leviste claims to possess. Okay, so it is possible because in the report, Congressman Leviste was supposedly reprinting documents. The original documents were surrendered to you by Undersecretary Cabral, and what he has could be reprinted if it's the same one. Sorry, I'm not sure if it's the same document. Oo. During the interview with the Office of the Ombudsman, she confirmed that Congressman Leviste obtained documents from her office, but for prudence sake, she could not authenticate the document until she is presented with the actual document that is with Congressman Leviste. That's Oo. what she explained. Now, what about your documents? I mean, what are the span of these documents? 6 boxes would cover how many years? Some of those would relate to the preparation of the annual budget proposal of the DPWH spanning the years 2023 to 2025, if I recall correctly. So 2 years but some lang of yun. those documents are not really related to the annual budget. So that's why we asked Ms. Cabral to sift through those documents and to just give us the relevant files. Oo. So itong 6 boxes na to of 2023 to 2025, would you say, Attorney Divina Gracia, they are insertions in the NEP? They're projects requested by congressmen? Nandun ba yun sa dokumento? Okay, let me just clarify, Karen. The term insertion is not applicable to the budget proposals in the insertions are properly used for the additions that were made after the NEP was submitted to the Congress. Sorry, your question So was... kumbaga ang laman ng mga dokumentong yon, ano po yun ba? May mga insertion requests, pangalan ng congressman, anong nandun? Merong mga request, merong mga notes from the secretary, meron some bore the names of proponents, some parang tabular list of projects, some with names of proponents, some without. Okay, so the boxes surrendered to you, would you consider them a smoking gun? Sorry, let me clarify. The boxes have not yet been surrendered to us. Nasaan siya? Yun ang hindi namin alam, Karen, because Nako. before she passed on, she was supposed to give it to Nako, us. nako, We didn't nako. know that You're this serious? Okay. this is how things will pan. You mean to say those 6 boxes of documents are missing? I'm not sure. Well, we don't have it in our possession. The family don't know where they are, so we don't know where it's stashed at the moment. We are trying to figure out where Ms. Cabral. But was it in the office? So ibig sabihin parang totoo yung sinasabi na talaga ni Congressman Leviste. Ngayon ito na nagpatunay ng 101% na hawak talaga ni Leviste yung files ni Cabral. Or did she take it out of the office? She took it out. So, could it be in their home? What did the Buti family na lang say? talaga. It's not in their. Well, the last we spoke, it's the last they looked for it in their house. It's not there. Now, this is quite alarming, I would have to say, because Congressman Leviste came out of the office, but he didn't have a lot of documents. Essentially, he was holding a few files, right, based on the CCTV footage. But 6 boxes could be a game changer in the investigation. Yes, Karen, but again, let me clarify, the documents in those 6 boxes were not all related to the annual budget of the DPWH. Some of those contain printed presentations, PowerPoint presentations. That's why, yun nga, we requested Ms. Cabral to sift through those documents and to just give us the relevant files. Okay. Now, let's talk about Undersecretary Cabral, no? Because in a way, other than being your client, you saw her through her toughest periods. And I wanted to ask you, are you and the family absolutely convinced that she committed suicide? Well, we've ruled out the possibility of foul play. Of course, we cannot say with certainty that it was suicide. Eh sabi nga no asawa wala nga daw foul play.
Accident lang daw. Yun ang sabi ng asawa, ha? Wala nga daw. Kahit yung attorney, parang hindi makapaniwalang patay na si Cabral. But it was a possibility that that we've But no foul considered. play. No foul play. Okay. Now, Tanginang niya, pati din siya, no foul play. Kasi talagang ano, no? Halatado. No foul play. Kasama mo, driver. Ay, naku, ayoko na ulit-ulitin. Kasama mo, driver. Hindi nyo kano-ano. Iniwan yung si Cabral dun. What if na may tumulak kay Cabral? Kilalang personalidad si Cabral. Ang daming Pilipinong nakakakilala kay Cabral. What if na lang nakaupo doon si Cabral, nakilala siya ng isang netizen, itinulak siya sa gigil sa kanya. Walang foul play. Katarantaduhan yun. Katarantaduhan mo yun, no? So dito pa lang lumalabas na etong attorney din, talagang setup na setup. Kaya ang laki po ng kaisipan ng mga Pilipino na ngayon na hanggang ngayon ay buhay talaga etong si Yusek Cabral. At abangan nga natin yung mga big one na sinasabi at mga bali-balita ngayon na magkakaroon ng big one sa pagitan ni Saldico at ni Yusek Cabral. So dito na tayo mapunta. Hindi na natin tapusin yun, ha. Alam naman na natin nagsisinungaling eh. So dito na tayo mapunta sa senador na dawit dito sa Cabral Files. Eto nga. So ito ay ano ko lamang po, hindi po talaga ito yung pinaka-picture. At hindi naman po tayo pwede maglabas doon. Pwede tayo makasuhan kasi. Ito ay sinabi din ng isa sa mga resource person natin. Wow! Resource person? Ano ka, Congress? Source person, hindi resource person. Source. Ayon sa ating source, at dito nga sa isang na to, na isang senador natuklasan sa dokumento ni Cabral. Wala nang takas sila. So ang tanong, ito yung pinakatanong dyan, sinong senador ito? O yan na, hula-hula na tayo mga banateros, mga kabiyaya. Diyan sa comment section. Diyan sa comment section, ha? Sino ba ang mga senador ang napupusuan nyo na lalabas dito sa Cabral Files? Sa mga dokumento ni Cabral. Sino nga bang senador ito? Naku. Hindi kaya si Pinky? Hindi kaya si aso ni Tamba? Hindi kaya yung dalawang pinklawan? Naku. Basta ito po ay lalaki, ha? Sino kaya ito? So i-comment nyo lang dyan mga banateros ang inyong mga komento at ayun, mapapanood nyo na po ang Banateros Brothers sa darating na Sabado 6 p.m. Tama ba? Wait lang. Nagkamali ba ako? 6 p.m. to 8 p.m. Ay, hindi pala. 8. Nawala na sa utak ko. Paano ba? 6 p.m. to 8 p.m. Yan. Muli nyo na pong mapapanood sa SMNI ang Vox Populi at syempre ang Banateros Brothers. So yun, maraming salamat at don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye! Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawat.